Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Liwanag ng pusang matangkilik, tungkulin mabanawag. Buksan ang aming palad, sarili maialay. Tulungan mong ihanap kami ng bagong malay. Halina't pagsaluhan natin dakilang pag-ibig ng Diyos. Ngayon tayo natitipon sa banal na misa. Simulan natin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Ito rin ang makahulugan ng buhay na pinagkakalob ng Diyos para sa atin at sa pagtunghay natin sa ating Panginoong si Jesucristo sa maraming kagalingang kanyang pinakikita at pinagkakaloob upang mapagtanto natin na sa ating mga pagkakasalang nagawa at tunay na may paghilom. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap namin sa 40 araw na paghahanda, ang aming kalooban ay iyong pinagindapatin para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay, upang masaya naming maipahayag ang magandang balita ng iyong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Bumalik kami sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito ay may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo ay paharap sa silangan. Ito ay nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuang sa gawing hilaga
at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Nagtuloy kami sa gawing silangan, may hawak siyang panukat. Sumukat siya ng 500 metro. Pagkatapos lumusong kami sa tubig na hanggang bukong-bukong. Sumukat uli siya ng 500 metro at nang lumusong kami sa tubig, ito'y hanggang baywang. Sumukat uli siya ng 500 metro, ngunit yaon ay isa ng ilog at hindi na ako makalusong. Malalim ang tubig at kailangang languyin upang matawid. Sinabi niya sa akin, "Tao, tandaan mo ang lugar na ito." Naglakad kami sa pampang ng nasabing ilog. Nang ako'y pabalik na, nakita ko ang makapal na puno sa magkabilang pampang ng ilog. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos na ito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pampang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito, ni mawawalan ng bunga pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Diyos na makapangyarihay, kapiling natin kanlungan. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit nasa dagat ang bundok mabuwal. Diyos na makapangyarihay, kapiling natin kanlungan. May ilog na galak sa bayan ng Diyos, sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Nasa atin ang Diyos makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Ano man ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ika'y hahanga. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang pagdiriwang ng pista ng mga Hudyo, pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking deposito ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Bethesda. Natitipon dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay, mga paralitiko. Hinihintay nilang gumalaw ang tubig sapagkat may panahong bumababa ang isang anghel ng Panginoon at kinakalawkaw ang tubig. Ang maunang lumusong pagkatapos makalawkaw ang tubig ay gumagaling anuman ang kanyang karamdaman.
Dooy may isang lalaking 38 taonang may sakit at siya'y nakita ni Jesus. Alam nitong matagal nang may sakit ang lalaki. Tinanong siya ni Jesus, "Ibig mo bang gumaling?" Sumagot ang may sakit, "Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig, patungo pa lamang ako roon ay may nauna na sa akin." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka." At pagdakay gumaling ang lalaki, dinala ang kanyang higaan at lumakad. Nooy araw ng pamamahinga, kaya't sinabi ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, "Araw ng pamamahinga, ngayon, labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan." Ngunit sumagot siya, "Ang nagpagaling sa akin, ang nagsabing dalhin ko ang aking higaan at lumakad ako." At siya'y tinanong nila, "Sino ang nagsabi sa iyo na dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka?" Ngunit hindi nakilala ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya sapagkat nawala na si Jesus sa karamihan ng tao. Pagkatapos nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan, "Magaling ka na ngayon, huwag ka nang magkakasala at baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama." Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigin ng mga Hudyo sapat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mahaba at talagang damdam mo ang isang pagandang larawan ng pagpapagaling sa taong ito upang ipakita ang napakahalagang pinapakay ni San Juan sumulat ng mabuting balita sa mensahe ng ating Panginoong Kristo upang dagdag kaalaman sino itong si Jesus na nagpagaling sa may sakit at kakaiba sa mga nilalayo ng mga Hudyo noon na doon ang tubig na nagpapagaling kapag ito'y nakalawkaw na o nagalaw na ng anghel, baga ang unang lulusong dito ay gagaling. Pero si Kristo na nagpagaling sa taong ito na hindi may sakit at hindi na makalakad at matagal nang may karamdaman. Kaya noong dumako ang ating Panginoon sa lugar na iyon nang doon may tubig at doon lumulusong kapag gumalaw na ang tubig na ibig sabihin may anghel na bumaba para kalawkawin ang tubig nito. Kung sino man ang mauna, siya ang gagaling. Pero pinangunahan na ating Panginoon Kristo na nakita niya, kilala niya itong lalaki mo 38 taon na may ganitong karamdaman at napakatagal na niya naghihintay doon upang siya ay makalusong. Pero sabi nga ng taong ito, may nauna na po sa akin. Pero nang pinagaling siya na ating Panginoon Kristo na hindi man niya nakilala kung sino ito nang pagaling sa kanya, basta't ang kanyang ginawa, tumindig siya at daladala niya kanyang higaan at naglakad sa kabila ng napansin siya ng mga Hudyo na araw ng pagpinagaling ni Kristo. Ang taong ito ay araw ng pamamahinga, Sabbath day. Una, pinakikita ni San Juan kung ano yung puso't kalooban ni Kristo na siya ay may dalang habag at awa sa tao. Napakahalaga nito na talagang sa puso't kalooban ipinadadama ng Diyos ang kanyang dalang habag at pagkalinga sa tao na nangangailangan, tulad itong ating mabuting balita, nangangailangan ng tulong upang siya ay gumaling o kung susundin niya ang patakaran doon sa lugar na yon at mag-aabang sila kung kailan kakalawkaw ang tubig patapos dadalhin niya agad yung taong ito may
sakit upang iluso sa tubig at nang siya'y gumaling. Di ba? Magagawa ni Jesus yon, pero ginawa niya ang talagang nararapat upang ipahayag gagaling ang taong ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos sa kanyang pahayag ng kanyang kagandahan ng kalooban. May tulong, may awa at tulong ang Diyos sa mga taong nangailangan ng kanyang pagkalinga. It is still Jesus Christ who would like to develop these things to the people, or the believing people around, upang sabihin, ganyan ang Diyos Ama, meron siyang dalang awa at habag upang tumulong sa mga nangailangan, lalong-lalo na ang mga may karamdaman. Ano man bagay na idinudulog natin sa Diyos, ano man ang ibig nating mapangyari sa buhay natin, sapagkat may hirap at pasakit, may kalumbayan at pangungulila, nasa banig ng karamdaman, ika nga, palagi nating binabanggit ito, ng abang kalalagayan natin na kailangan tayo ng pagtulong, ipadadamas sa atin ng Diyos to. At ito ang ating palaging kahilingan, ipadamo po sa amin ang iyong pagtulong na sapat kayo may dalang habag at awa upang kami iyong tulungan. Ang habag na ito ay nagagaling sa puso't kalooban ng tao, upang sabihin ang pagkaawa ay kung paano niya matutulungan, dala ng kanyang pagkaawa sa tao na ngailangan ng pagkalinga. Ito ang ipinibigay na karakter sa tao upang ganapin sa tao ang nauukol sa maraming pagtulong sa kapwa, sapagkat mayroong awa, mayroong habag na nanggagaling sa puso at may pagtulong dala ng habag. Kaya dalawang bagay nito ay hindi maiaalis sa pahayag ni San Juan upang ipakilala sino si Kristo, na ang kanyang pahayag ay tungkol sa Ama, at ang unang sabihin, si Kristo ay may dalang habag at awa sa pagtulong sa mga taong nangailangan ng pagkalinga ng Diyos. Napakaganda, di ba? Ikalawa, binibigyan halaga ng bubuting balita, sapagkat nung araw, kapag may karamdaman isang tao, may kaugnay itong kasalanan. Kaya gagawin ating Panginoon Kristo sa mga bagay nito ay patawarin ang taong nagkasalang ito, at ito'y patungo sa kanyang kagalingan. Dito rin maipapakita ng Diyos ang kanyang dalang habag at awa sa pagtulong upang mawala ano pa mang karamdaman dala ng maraming pagkakasala sa buhay, maraming pagtalikod sa Diyos, walang pagpapahalaga sa matuwid na pamumuhay ito, upang nabubulid sa ano pa mang tuksong nagkakasala ang tao, upang sa gayon hanguin ng Diyos ang mga taong ito sa dusa at kalungkutan at sa lahat ng kapigatian dala ng kanilang mga pagkakasala. Ibig sabihin, ang Diyos ay nagpapatawad at handang dumamay sa taong may karamdaman upang pagalingin siya ang puso't kalooban at ang kanyang espiritu, upang sabihin, pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan at magbalik loob sa Diyos, at tuloy na ang iyong physical na karamdaman ay pinapagaling na ng Diyos, upang sabihin, ang espiritu, katawan, espiritu, sakop ng Diyos sa lahat ng kagalingang ipinagkakaloob niya sa tanang dumudulog sa Kanya, upang sabihin, tunay ngang ang Diyos ay mapagpala sa ating mga abang kalalagayan. Kaya ito tayo ngayon kung ano yung ating pinapahayag, dalang habag at awa ng Diyos sa kanyang pagtulong, pagpapatawad sa ating mga kasalanan upang gumaling tayo sa ating mga karamdaman. At ikatlo, sa bandang huli na ating mabuting balita, ipinapahayag kung ano yung kahulugan ng buhay ng tao sa lipunan. So makita ng taong pinagaling ng ating
Panginoon Kristo nung nakapaglakad siya at dadala niya ang kanyang higaan. Maraming nagtatanong, sapat maraming kami pagkakakilala sa kanya upang sabihin, si Jesus ang nagpagaling. Siya ang nagbago ng isipan at kalooban ko. Siya ang nagiging daan at dahilan sa maraming pagpapanibago ng buhay sa mga taong nakasaksi sa kanyang kagandahan ng kalooban. Ibig sabihin, maging saksi nawa tayo sa lahat ng kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Maging saksi nawa tayo sa magandang halimbawa sa ibinibigay ni Jesucristo sa mapagpala nating buhay at pamumuhay. Maging saksi nawa tayo sa maraming pagpapanibago na ating buhay tungo sa pagpapatawad sa kasalanan, at mahalagang pinapakay ng buhay pagpapalang ito, ano ang diwa na aking paglilingkuran para sa aking kapwa. Napakalaga ito sa loob ng Kwaresma na ibig nating sariwain, palagian o ibalik sa ating puso't isipan, maigting nating pagpapahalaga. Una, pagpapahalaga natin sa Diyos at upang sabihin, sino ang Diyos sa aking puso't kalooban? Ikalawa, ano ang hinihingi kong pagpapala na madalas na ito dinudulog ko sa Diyos upang pagtibayin ko tunay na may kapatawaran ng aking makasalanan sa maraming pagpapanibago na aking buhay at anuman ang karamdaman ko'y matatamo ko ang kagalingan. At napakalaga na ikatatlo upang sabihin, ang panahon ng Kwaresma ay lalong nagiging makahulugan sa paglalarawan. Ako hindi nabubuhay para sa aking sarili lamang. Ano ang gagawin ko maraming pagtulong para sa aking kapwa? Ano ang gagawin ko upang maging makadiyos ako sa lahat ng bagay na haharapin ko bilang ako'y may tungkulin sa sambayanan upang ipahayag ko ang aking oras, talino at kayamanan sa maraming pagtulong para sa kapwa na ngailangan na aking pagkalinga. Nawa ito pagdiriwang na ba na misang ito ay nagbibigay sa atin ng magandang larawan ng buhay Kristiyano, buhay pagpapala ng Diyos ika nga, sa pagdadala natin ang mensahe ng mabuting balita, kay palay ang Diyos na buhay ay nasa piling kong nagbibigay kahalagahan sa kaganapan aking buhay, pagpapala ng Diyos, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina mga kapanalig at dudulog tayo sa Diyos, sa walang hanggang pagpapala ng Diyos at siyempre sa kanyang kapatawaran at sa maraming pagpanibago ng buhay, lalo sa pagtalikod, sa ating kinamihasnan at kanya-kanyang mga gawain. Tayo'y tunay na nagkakasala, tunay na may kapatawaran. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan naway lubos na mag-alay ng kanilang buhay sa paglilingkod kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway magkaroon ng pusong bukas sa pag-aalay ng sarili at lumago sa pagsunod kay Kristo na may pusong maamo at mapagkumbaba. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway magkaroon ng tunay na diwa ng kababaang loob sa ating pakikitungo sa mga dukha at mga api at makita natin ang presensya ni Kristo sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway makatagpo ng pagmamahal at pagtataguyod sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nauna na sa atin sa paglisan sa buhay na ito, naway makaisa ng Diyos sa kanyang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Pakinggan mo po kami sa bawat tibok ng aming mga puso upang nilalaman nito ay walang hanggang pag-ibig sa Diyos. Sa iyo, Ama, na nagbibigay kahulugan upang hubugin kami sa tamang landas sa ating tuwid na pamumuhay.
lalong-lalo na ang iyong dalang awa at habag para sa aming kapakanan na kami hinahango mo sa kadustaan ng anumang hirap at sakit at anumang aming karamdaman. Narito ang patuloy mo ring pagtanggap sa amin, sapat kami pinatatawad mo sa lahat ng aming mga pagkakasala at marami na aming mga pagkukulang. Kaya dinggin mo nawa itong lahat ng aming ibig na makamit sa buhay, pagpapalang handog, at ang lahat na ito hiniling namin sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayoy nananalig, nagmamahal sa'yo. Nagbibigay ng buhay mo at alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas, inuming nagbibigay lakas. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inialay namin sa iyo ang mga kaloob mong ito bilang pagtanaw namin ng utang na loob sa iyong paglingap sa amin araw-araw at bilang pagganap sa iyong pagkupkop sa aming lahat na iyong binubuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakaling mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay. Ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal na mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa bundaigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay ni Francis na aming Santo Papa, si Elias na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal, kaisa ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. At awa ng Diyos ang siyang tumutulong sa atin sa marami ding ating pagbabalik loob sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ating ngayong awitin ang panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoong Kristo ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sa amin. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapepen araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo.
Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Pinusakristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong si Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na pagpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong dalisay ang aming kalooban at panibaguhin mo ito sa aming pakikinabang upang ang tulong mo ngayon at sa hinaharap ay aming lubusang matanggap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kababanalang sakramento sa altar at sa ating pong pagtatanod sa kalakipang ating panalangin. Sa bandang huli, ito ang magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos itong ating banal na gawain, banal na misa. Panalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at nakaratay sa banig ng karamdaman, ang manasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak
upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng Panginoong Hesukristo ang kordero ng Diyos ng Kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng banal na Espiritu ang Panginoon nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Kapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayin mo po ng may kagandahang kalooban ng iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang manasabingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Inilulog namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawi ng tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antitum documentum novo cedat vitui restet fides supplementum
manum de cielo, prestatis Dieis. Omne delectamentum in sea bente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tue memoriam reliquisti, tribue quesimus, id nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tue fructum in nobis iugiter sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ng Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga alip. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalsinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami
sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.